Hello mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. May nagtanong po sa akin, ang sabi niya, bawal po ba kumain ng baboy o karne ng baboy? Sabi ko sa kanya, bakit mo naman natanong? Batas po kasi ito sa Old Testament na pinag-uutos ng Diyos na huwag tayo kumain ng baboy dahil ito ay unclean. Tsaka there's still a group of people up until now na sinusunod yung batas na to. Huwag kumain ng baboy dahil nga ito ay madumi, pinagbabawal ng Diyos, syempre in respect to God. Lastly, yung mga evil spirits na sumapi sa baboy tas tumalon sa dagat. Kaya they think na dumi yung baboy. Sagutin natin yung tanong mo based on historical context na galing sa scripture. Basahin natin from the beginning sa Genesis chapter 1 verse 29 to 30. Ang sabi dito, "And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which of the fruit of the tree yielding seed, to you it shall be for meat." Verse 30, "And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every things that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat, and it was so." So ibig sabihin, sa panahon ni Eva at Adan, sila ay vegetarian. Hindi sila kumakain ng meat kasi ang meat is not meant for food, so it's not an option. Even yung mga animals, hindi rin sila kumakain ng meat. Lahat ng kinakain nila ay fruits, vegetables, and root crops. And this law applies up until sa panahon ni Noah before the flood. Syempre, hindi lang natin masabi na lahat ng tao ay sumusunod sa batas na to, pero may mga tao pa rin pasaway. Ngayon, jump tayo sa after naman ng flood, no? Ginuno ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Syempre, wala nang source of food sina Noah, na nasira na yung mga puno, wala na yung tanim, wala nang halaman, wala nang root crops, as in wiped out. Sabi sa Genesis chapter 9 starting verse 1, nagkaroon na ng exemption. So okay, dahil wipe out na to, wala na kayong source of food, pwede na kayong kumain ng meat. It's either fowl of the air or beast here upon the earth or galing man sa dagat. So pwede nyo nang kainin. Pero except, sabi sa Genesis chapter 9 verse 4, sabi dito, "The flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall you not eat." So ibig sabihin, pwede kayong kumain lahat ng makita nyong meat, pwede nyo nang kainin, except sa meat na may dugo. So very specific ang Lord sa pagkain ng dugo. Pinagbabawan niya ang pagkain ng dugo. So ngayon, dahil nga wipe out ng tao, lahi lang ni Noah yung tira, so walang bagong law na binaba ang Diyos. So ang sinusunod nilang law ay yung natural law na tinatawag natin, yung huwag sumamba sa Diyos-Diyosan, bawal magsinungaling, bawal pumatay, etc. So time goes by, still naging makasalanan pa rin yung tao especially sa generation ni Ham. Ginawa ng Diyos, up until sa panahon ni Moses, kumuha siya ng chosen people at binilas niya ito, at ito yung mga Israelites o mga Hudyo, kasi sineparate niya itong mga Hudyong ito sa mga taong makasalanan, katulad ng mga Canaanites. Sila yung mga pagans na sumasamba sa Diyos-Diyosan. So sineparate niya na ayaw kong mahawa itong mga chosen people ko sa inyo, kaya ibubukod ko sila at bababaan ko ang mga ito ng laws na para lang sa kanila. Wag mong kukudlitan yung balat mo, very important ang Sabbath day sa kanila. Tsaka very specific dapat yung food na kakainin nila. Bawal sila kumain ng mga unclean na pagkain. Sabi sa Leviticus and Deuteronomy, bawal sa kanila kumain ng karne ng hayop na may hati sa gitna yung paa. Tulad ng rabbit o kabayo, camel, yan. At saka yung mga hayop na hindi ngumunguya tulad ng baboy. Nagpakain yung kaibigan ko, tapos all of a sudden yung baboy dumumi, tapos sumalo sa pagkain. Dahil hindi nga sila ngumunguya, kain lang sila ng kain, kung ano yung mapahalo sa pagkain nila, kakainin nila. So ganun kadumi yung baboy. They're considered as scavengers. Yung bacteria na yon, yung viruses, hahalo yun sa katawan nila, kaya they're considered as unclean. Pero walang relation na dahil bawal kumain ng baboy dahil pinasukan siya ng evil spirit. Kasi kung hindi naman baboy yung doon, kunyari ang mga nandun ay maraming aso, di aso yung sasaniban ng bad spirit, no, yung evil spirit. Nataong baboy kasi yung nandun, kaya yung sinaniban. So wala siyang connection sa batas ng Diyos na bawal na pagkain ng baboy o unclean animals, no. So jump naman tayo sa New Testament, sa Acts chapter 10 starting verse 9. Ito yung time na si Peter ay nagutom. Ay nagugutom si Peter, sabi dito, "Wherein were all manner of four-footed beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowl of the air." 13, "And there came a voice to him, Rise, Peter, kill and eat."
But Peter said, "Not so, Lord, for I have never eaten things that is common and unclean." Bakit na nasabi ni Peter? Kasi si Peter ay isang Hudyo. At ang Hudyo ay meron silang law na bawal kumain ng hayop or karne na unclean tulad ng baboy. Sabi ni Peter, "Lord, hindi to applicable sa akin dahil isa akong Hudyo. Bawal, hindi ako sanay kumain ng unclean one." Sabi sa Acts 10 verse 28, "Unlawful nga din po sa akin na pumasok sa lugar ng mga hentil na hindi ko kauri. So it's unlawful for me. Kaya hindi ako kakain ito." Tapos sabi dito sa verse 15, "And the voice spake unto him again the second time." So sabi dito, "What God hath cleansed, that call not thou common." So ibig sabihin, malinis ito, pwede mo nang kainin. So wag ka nang magdalawang isip o wag mo nang questionin. Sinabi ko na sa'yo na nilinis ko na to, and for the second time, rise, kill, and eat. At ito ay nilinis ko na. Okay. Lahat naman ng ito ay finulfill na ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 5 verse 17. Finulfill na to ng Diyos at pinaltan lang yun ng dalawang panibagong laws. Going back to the question, kung tatanungin tayo kung pwede nang kumain ng baboy o karne ng baboy, pwede na po. Kasi the law na sinabi ng Diyos na bawal lang kainin yung karne ng baboy ay only apply sa mga Israelites or sa mga chosen people niya sa panahon ng Old Testament. So kung hindi ka naman Hudyo, so hindi to applicable sa'yo kung hindi ka Jew. Even si Peter na isang Hudyo na sinabi ng Diyos na this law is not applicable anymore sa panahon ng New Testament. Kasi nililis na to ng Diyos at pwede mo na itong kainin. In science explanation naman, sabi doon, sabi pa rin ng tao, madumi pa rin ng karne ng baboy kahit anong gawin natin. Kasi nga, scavengers sila kung ano kinakain nila. Ngayon, at least to lessen yung bakterya na makukuha natin sa karne ng baboy, dapat malinis yung kulungan nila. So para to maintain yung cleanliness, dapat regular yung paglilinis ng kanilang kulungan at ng baboy. Tapos, kung kakain ka ng karne, dapat well cooked yung karne. Pero syempre, lahat pa rin ng sobra ay masama. So, i-limit lang yung pagkain ng karne dahil hindi nga yan man sobrang healthy sa ating katawan. But it's a good source of protein, pero lahat ng sobra ay masama. So, I hope may natutunan po tayo at God bless po sa inyo lahat.